Inaasahan ang pagbabalik sa polls ng mga botante sa Oktubre para sa Canadian federal election. Pero bago ang pagbuo ng ika-45 parliament, inaabangan pa ng marami ang kinabukasan ng Liberal Party na patuloy pa rin sa paghahanap ng leader bago ang opisyal na leadership election sa Marso. I will not be seeking to be the leader of the Liberal Party of Canada for the upcoming race. I will dedicate my energy to defend Canada, to defend Canadians, to defend Canadian businesses. It was probably one of the most difficult decisions in my life, but I think it's the right one at the right time. Ito ang pahayag ni Industry Minister François-Philippe Champagne sa isang event sa Canadian Club Toronto Martes. Isa lamang si Champagne sa mga cabinet minister na ibinahaging walang planong pasukin ang Liberal leadership race. Umatras na rin sa pagtakbo si dating British Columbia Premier Christy Clark na unang nagpahiwatig sa interes na palitan si Trudeau noong Oktubre. Sa sulat sa kanyang supporters, hindi raw kumpiyansa si Clark na makakaabot ang kampanya sa Francophone Canadians. Hindi rin umanoan niya sapat ang ibinigay na oras ni Prime Minister Justin Trudeau para sa maayos na pagpaplano ng partido. Samantala, hindi man kinumpirma ni Government House Leader Karina Gould ang pagtakbo sa Liberal race sa isang press conference sa Burlington Martes. I will have more to say in the coming days, but I think it is extremely important that we have a younger voice in the race who can relate to people where they are and the struggles that they're facing today. I think yung timeline kung sino yung gustong maging leader ng Liberal Party is actually very short. Kaya nga yung revolving door yung pangalan ng mga gustong kumandidato. Para sa akin as a Canadian na botante, I think it's almost unfair kasi wala akong time na i-research kung sino yung mga tatakbo. Hindi na ikinagulat ng podcast host ng Everything's Political ang hindi pa rin malinaw na lineup ng mga kakandidato para maging leader ng Liberal Party. Pero naniniwala siyang walang dapat sayanging panahon ng mga botante sa komunidad na kilatisin ang mga tatakbo sa federal election. What I would say is start looking at other candidates na pinagmamasdan mo noon pa. Kung si ganito magiging pinuno na ng Canada, paano ba ang history niya? Ano ba ang mga pinagsasabi niya noon sa mga immigrants? Kinakarakterize niya ba kung sino ang magandang immigrant at sino ang hindi magandang immigrant? Saan tayo doon sa pwesto ng characterization nila, di ba? Maging indikasyon daw sana ang mga kaganapan sa Canadian politics na mas lalong kailangan ng paglahok ng komunidad sa paghalal ng susunod na gobyerno. We're the third largest immigrant community dito sa Canada, kaya nga maraming humaharana sa ating mga politiko, di ba? Kasi now more than ever, marami na tayong kapangyarihan na isway ang mga leadership, ang mga boto. Inaasahan sa mga susunod na araw ang anunsyo mula kay dating Finance Minister Chrystia Freeland at dating Bank of Canada Governor Mark Carney kaugnay ng pagtakbo sa Liberal race. January 23 ang registration deadline para sa mga nais kumandidato. Paula Saraza, Omni News, Toronto.